Hindi ka na bagay sa buhay ko. Ayoko ng babaeng amoy mantika at puro stretch marks at di mabuntis. Sigaw ni Darian Villamayor sa asawang si Isadora habang inaabot ang divorce papers. May mas karapat-dapat na sa mansyon ko, si Bianca. Tinanggap ni Isadora ang sakit ng tahimik. Lumipas ang mga buwan, abala si Darian sa pagpapakasarap sa piling ng bagong babae. Ngunit isang gabi, may maling email na hindi niya nabuksan sa kanyang spam mail sent 6 years ago. Mrs. Alvarado, your outstanding balance for the incubation of your twins is 1.3 million. Napaupo si Darian. Namutla. Twins? May kambal sila ni Isadora? At kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. hindi ka na bagay sa buhay ko. Ayoko ng babaeng amoy mantika, puro stretch mark, at di mabuntis. Bawat salita ni Darian Villamor ay tila kutsil yung unti-unting humihiwa sa dibdib ni Isadora. Nakatingin lang siya sa asawa niyang minahal niya ng buong puso't kaluluwa. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngunit ngayon, habang nakatayo ito sa harap niya, hawak ang isang envelope, tila isa na lang siyang estranghera sa sariling tahanan. May mas karapat-dapat na sa mansyon ko, si Bianca. Dagdag pa nito, habang maring isinilid ang divorce papers sa kamay ni Isadora. Tahimik, wala siyang nasambit ni isang salita. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil baka kapag nagalit siya, tuluyan siyang gumuho. Napakaraming taon niyang tiniisang mga hating gabi na walang halik. Mga salitang mapanakit, mga araw na tila wala siyang halaga. At ngayong tuluyan na siyang isinuka ng lalaking pinakasalan niya. Ni isang lukay, hindi niya pinayagang tumulo sa harap nito. Kinuha niyang envelope, tiningnan ang perma. Malinaw. Pinal na ito. Okay. Mahinang tugon niya. Pipirmahan ko. Pagkatapos ay lumakad siyang paakyat ng kwarto. Bitbit ang bagong punit na puso sa likod ng kanyang mahinhin. At maamong mukha ay naglalaban ng takot, galit, at isang lihim na hindi niya kayang ipagtapat sa kahit sino. Buntis siya. At ang lalaking iwinaksi siya na parang basura. Ang ama ng batang dinadala niya. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unti nang nararamdaman ni Isadora ang hirap ng pagbubuntis. Madalas siyang nagsusuka sa umaga, mabilis mapagod, at dumalas ang pag-iyak niya tuwing gabi. Lalo na tuwing naaamoy niya ang dating babango ni Darian sa kanyang mga gamit. Nagdesisyon siyang lumayo. Lucas. Umiiyak niyang tawag sa kapatid habang kausap ito sa telepono. Ayoko na dito. Ayoko nang makita ang bawat bader na saksi sa pagbagsak ko. Si Lucas, ang kanyang nakababatang kapatid. Wala itong asawa, pero may malawak na pangunawa. Minsan na rin itong naiwan ng babaeng minahal, kaya't marunong itong umintindi ng pusong sugatan. Halika na dito, ate. Wika ni Lucas. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Basta't dito ka muna sa akin. Ako nang bahala sa'yo. Pagkalipas ng 2 araw, tuluyan ang nilisan ni Isadora ang Maynila. Bitbit ang ilang gamit. Isang malaking maleta at isang pusot. Sinapupunang punong-puno ng pangamba. Umalis siya sa mansyon ng mga Villamayor. Isang mansyong naging kulungan sa huling mga taon ng kasal nila. Nang makababa siya sa ferry at marating ang maliit na resort, sinalubong siya ni Lucas ng isang mahigpit na yakap. Doon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, napaiyak si Isadora nang malaya. Hindi ko na kaya, Lucas. Bulong niya sa balikat ng kapatid. Hindi mo kailangang kayaning mag-isa. Sagot nito, simula ngayon, tayong 2 na lang. Habang si Isadora ay nagpapahinga sa bagong buhay malayo sa ingay ng lungsod, si Darian naman ay abala kasama si Bianca. Ang kababata niyang dating, tahimik pero ubod ng talino at ambisyosa.
Sa mga mamahaling restaurant, gala sa ibang bansa, at social events, ipinagmamalaki ni Darian si Bianca na parang tropeyo. Mas bagay talaga tayo, no? Natatawang sambit ni Bianca isang gabi habang sila'y nasa yate sa Batangas. Wala nang sabit, finally, ako nang tunay na asawa ng CEO ng Villamayor Industries. Dagdag pa niya habang nilalaro ang kwintas na bigay ni Darian. Ngunit hindi alam ng dalawa, may email na hindi kailanman nabuksan ni Darian. Nasa spam folder ito. Pinadala 6 na taon ng nakararaan. Isang lihim na, kung mabubunyag, maaring gumising sa konsensyang matagal nang nakalibing. Sa probinsya, naging mas payapa ang araw-araw ni Isadora. Bagamat may mga gabing nagigising siya sa kakaisip kung paano niya bubuhayin ang kanyang anak, na natili siyang matatag. Sa ilalim ng araw, sa ilalim ng mga puno, at sa presensya ni Lucas, unti-unti niyang nararamdaman ang pagkakaroon muli ng halaga. Isang hapon, habang pinapakiramdaman ang pagsipa ng kanyang dinadala, napabulong siya. Kahit hindi ka tanggap ng papa mo, anak, ipaglalaban kita. Magsisimula tayo ulit. Sa likod ng kanyang determinasyon, may pangako siya sa kanyang sarili. Hindi siya babalik sa buhay na minsang sinakal siya. Ngunit alam niyang darating ang araw na harapin niya si Darian, at kapag dumating iyon, handa na siya. Maagang gumising si Isadora kinabukasan. Sa kabila ng maginhawang tulog, sa silid sa resort ni Lucas, ramdam pa rin niya ang bigat sa dibdib. Binuksan niya ang bintana at sinalubong siya ng simoy ng hangin mula sa karagatan. Sa wakas, kahit papaano, may konting kapayapaan. Magbihis ka na, wika ni Lucas habang kumakatok sa pintuan. May pupuntahan tayo. Saan tayo pupunta, Lucas? Tanong ni Isadora habang inaayos ang kanyang buhok na tila nawala ng sigla dulot ng mga buwan ng kalbaryo. Kay Lolo. Maikling sagot ni Lucas. Panahon na para bumalik ka sa pamilyang minsang iniwan mo. Natahimik si Isadora. Hindi niya inaasahan ang muling pagharap sa taong bumuhay sa kanila, ngunit hindi niya na kinausap ng mahabang panahon si Don Severino Alvarado, ang kanilang lolo, ang kilalang chairman ng Alvarado Corporation. Tahimik ang biyahe papunta sa ancestral house ng mga Alvarado. Isang malaking bahay sa gitna ng hasyenda, napapalibutan ng mga taniman at malalawak na lupain. Dito sila madalas nagbabakasyon noong buo pang pamilya at hindi pa siya na-in-love sa maling lalaki. Nang huminto ang sasakyan, bumaba agad si Lucas at inalalayan ng kapatid. Narito ka na ulit. Mahinang sabi ni Lucas habang pinagmamasdan ang pagkabog ng dibdib ni Isadora. Sa pintuan, sinalubong sila ng matandang may presensya pa rin ng otoridad. Si Don Severino, puti na ang buhok ngunit matalim pa rin ang mga mata. Lucas, aniya, at ikaw, Isadora. Napatingin si Isadora sa matanda. Marami siyang gustong sabihin. Gustong ikwento ang pinagdaan ng sakit, ang mga pagkukulang, ang mga iniwan at iniwang alaala. Pero wala siyang nasabi. Pasok. Anyaya ng matanda. Marami tayong kailangang pag-usapan. Sa loob ng malawak na sala, naupo sila sa harap ng lolo nilang tahimik lang na nakamasid. Hanggang si Lucas na mismong nagsalita. Lolo, buntis si ate. Napakurap si Don Severino. Ano? Tumingin si Isadora sa kanya at mahinahong nagsalita. Opo, Lolo. Buntis po ako. Isang sandaling katahimikan. Akala niya'y mapapagalitan siya. Akala niya'y sasambulat ang galit. Pero laking gulat niya nang tumayo ang matanda. Lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Salamat sa Diyos. Bulong nito. Sa wakas, isang buhay mula sa ating lahi. Isang pag-asa. Naiyak si Isadora. Hindi niya inasahan ang ganitong pagtanggap. Pasensya na kung matagal akong nawala, Lolo. Sabi niya, ang dami pong nangyari. Nasaktan pa ako. Naloko. At
Tama na. Wika ni Don Severino. Ang mahalaga, nandito ka na. At hindi lang basta nandito, Isadora. Ikaw ang tagapagmana ng Alvarado Corporation. Nagulat si Isadora na palingon kay Lucas na tahimik lamang ngunit ngumiti sa kanya. Matagal na naming plano ni Lucas to. Paliwanag ng matanda. Alam naming balang araw, babalik ka. At ngayong may anak ka na. Anak mula sa dugot, laman ng ating angkan. Ikaw na ang dapat humawak ng kumpanya. Hindi ako magtatagal, Isadora. Kailangang may magpatuloy ng pamana natin. Gumuhang lahat ng iniisip ni Isadora mula sa pagiging isang tinapong asawa. Ngayon ay isa na siyang magiging CEO ng isang imperyo. Napakabilis ng lahat. Pero sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang muling pag-usbong ng tiwala sa sarili. Paano kung hindi ako handa? Tanong niya. Hindi magiging handang sinuman hanggat hindi nila sinusubukang harapin ang hamon. Sagot ng matanda. 1 linggo pa lamang siyang ligtas sa piling ni Darian at ngayon ay inalok siyang humawak ng kapangyarihang dati ay pangarap lang. Hindi niya alam kung handa siyang muling magtiwala, muling lumaban. Pero para sa anak niya, oo. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa hardin ng hasyenda, nilapitan siya ni Lucas. Proud ako sa iyo, ate. Sabi nito. At huwag kang matakot. Sa bawat hakbang, kasama mo kami ni Lolo. Sa totoo lang, Lucas, ang tagal kong naramdaman na walang saysay ang buhay ko. Pero ngayon, parang may bago akong dahilan para bumangon. Sagot ni Isadora habang hawak ang tiyan. Ang anak mong magiging lakas mo. At ang bagong simula natin. Sa kabilang dako, sa Maynila, walang kaalam-alam si Darian sa pagbabagong nangyayari. Abala siya sa pagpipicture kasama si Bianca para sa front cover ng isang luxury magazine. Habang tuloy ang paggastos sa credit cards, luho at ilusyon. Ngunit malapit na siyang gulatin ng katotohanang magpapayanig sa kinabukasan niya. Sa hasyenda, habang naglalakad si Don Severino sa kanyang opisina, kinuha niya ang isang lumang kahon na punong-puno ng dokumento. Mga kontrata, mga plano, at isang envelope na may nakasulat. Para kay Isadora, kapag siya'y bumalik. Ngumiti ang matanda. Panahon mo na. Sa isang mala fairy tale na kasalanan na ginanap sa isang sikat na beach resort sa El Nido, Palawan, nakatayo si Darian Villamayor sa altar habang nakatingin sa dulo ng aisle. Sa kanyang harapan ay si Bianca, nakabelo, nakafit, na wedding gown. Tila reyna sa kanyang paningin. Kumakaway ang mga bisita. Ang mga kamera ay kaliwat kanan at ang drone ay paikot-ikot sa ere para sa isang cinematic wedding video. I now pronounce you husband and wife. Wika ng pari. Halik, palakpakan, champagne, flashbulbs. Pero sa gitna ng engranding selebrasyon, sa isang iglap na mabilis, may dumaan na imahe sa isipan ni Darian, ang mukha ni Isadora noong huling beses niya itong makita. Umiiyak sa loob ng silid habang hawak ang annulment papers. Sa wakas, asawa na kita, babe. Bulong ni Bianca habang inaangat ang kanyang wine glass. Wala nang istorbo sa buhay natin. Ngumiti si Darian, pilit. Oo, sa wakas. Makalipas ang ilang buwan ng kasal, tila perpekto ang lahat. Si Bianca ang ginagawang mukha ng Villamayor, cosmetics, maganda, palaban, at social media favorite. Kumakalat sa mga fashion pages ang kanilang honeymoon photos sa Greece at Bali. Tinatawag sila ng press bilang power couple of the decade. Ngunit sa likod ng mga ngiti sa kamera at hashtags ng love wins, may mga gabi na nagigising si Darian sa isang panaginip. Isang babae na nakapusod, amoy mantika, at nakasuot ng apron habang humahagulhol sa dilim. Si Isadora. Darian? Sinong iniisip mo? Tanong ni Bianca, minsang caught in the act ang asawa habang tulala ito sa veranda. Wala. Pagod lang. Iwas niya. Wala? Bumagsak ang tono ng boses ni Bianca. Wala pero malayo ang tingin mo sa akin?
Huwag mong sabihin. Iniisip mo na naman siya. Bianca, please. Sagot ni Darian. Tapos na yun. Ikaw nang pinili ko. Pero bakit palagi mo pa rin siyang naaalala? Bakit pag galit ako? Tahimik ka. Bakit pag nilalambing kita, parang kulang? Hindi makasagot si Darian, sa totoo lang. Ni siya mismo ay hindi maintindihan kung bakit kahit makalipas ang 6 na taon, hindi pa rin mabura sa alaala niya ang dating asawa. Nagpatuloy ang buhay at sa panlabas na anyo, masaya at matagumpay ang mag-asawa. Nakabili sila ng bagong mansyon sa Forbes Park. Laging headline ang pag-host nila ng charity events, ngunit sa loob ng 4 na sulok ng kanilang tahanan, tila bang may pader sa pagitan nila. Isang gabi, habang magkasalo sa hapunan, nagumpisa na naman si Bianca. Buntis na si Alexa, yung kaibigan ko sa polo club. Tayo, kailan? Napakunot ang noo ni Darian. Hindi pa tayo handa. Hindi o ayaw mo lang talaga? Mariing tanong ni Bianca. O baka iniisip mo na hindi ako kasing fertile niya? Sarcastic kong hirit nito. Bianca, huwag mo siyang isali sa usapan. Tugon ni Darian. Pero siyang sinasabi mong baog noon, hindi ba? Pero ngayon, parang ikaw nang ayaw magkaanak. Tumayo si Darian. Pagod na ako sa kakakumpara mo sa kanya. Bakit? Hindi ba totoo? Tumayo rin si Bianca. Hindi mo ako kayang mahalin gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Hindi mo ako kayang tingnan ng may lambing. Darian, parang palagi kang may hinahanap. Tahimik si Darian. Alam niyang may punto si Bianca. Habang si Bianca ay unti-unting nagiging mas insecure, si Darian naman ay unti-unting natutukso ng alaala ng isang babaeng wala na sa kanyang piling. Isang gabi, habang lasing at nag-iisa sa kanyang opisina, binalikan niya ang lumang email account na halos 5 taon na niyang hindi binubuksan. Wala lang. Dala lang ng emosyon. Nag-scroll siya sa spam folder. Walang intention kundi mag-delete ng basura hanggang sa may pumasok sa paningin niya. Isang subject line na ikinabog ng kanyang puso. Mrs. Alvarado, your outstanding balance for the incubation of your twins is 1.3 million. Napahinto siya, napaupo. Mrs. Alvaro? Twins? Hindi niya alam kung anong mas nakakabigla. Nagginamit ni Isadora ang apelyido ng Alvarado o ang salitang twins. Habang lumalalim ang gabi, hindi makatulog si Darian. Nakatitig siya sa screen ng laptop. Paulit-ulit binabasa ang email. Walang attachment, walang reply. Halos 6 na taon na mula nung ipadala ito. Ibig sabihin, 6 na taon na rin mula nang iwan niya si Isadora. Buntis siya. 2 anak namin. Ang mga tanong ay naglalaban-laban sa kanyang isipan. Pero sa halip na kausapin si Bianca, pinili niyang manahimik. Hindi pa siya handa. Hindi niya alam kung anong mangyayari kapag nakumpirma niyang may anak siya kay Isadora. O kung anong mararamdaman ni Bianca. Lalong lumalim ang tensyon sa bahay nila. Si Bianca, pilit inaayos ang karelasyon. Si Darian, lalong lumalayo. Wala nang sweet post sa social media. Wala na ring halakhak sa dining table. Ang natira na lang ay katahimikan at multo ng nakaraan. Isang gabi, habang nakatingin si Darian sa salamin, tinanong niya ang sarili. Ginawa ko nga bang tamang desisyon? Pero wala nang nakakasagot sa tanong na iyon, maliban kay Isadora at sa 2 batang, kung totoo nga, ay bunga ng isang pagmamahalang hindi niya binigyang halaga. 5 taon ang lumipas mula nang iwan ni Isadora ang Maynila. Sa loob ng panahong iyon, unti-unti niyang pinanday ang sarili mula sa pagiging iniwang asawa patungo sa pagiging isang matatag na ina at tagapagmana ng Alvaro Corporation. Sa tulong ng kanyang lola at kapatid na si Lucas, dumaan siya sa training, board meetings, at executive decision making hanggang na siya mismong inaasahang hahawak ng pinakamataas na posisyon sa kumpanya. At ngayon, oras na ng kanyang pagbabalik. Sa isang engranding ballroom sa Makati, Shangri-La Hotel, dinaluhan ng mga business tycoon, politiko, at kilalang personalidad ang isang okasyon na pinamagatang Welcome Home, our new CEO.
Ang dating Isadora na simpleng nagluluto ng almusal sa kusina ay ngayon ay naka-custom gown na gawa ni Ezra Santos. Ang bukay, elegante pint. At ang makeup ay pinasadya ng sikat na stylist. Pagpasok niya sa hall, sandaling tumigil ang usapan ng mga tao. Lahat ay napalingon, napalunok ng hininga ang ilan. May ibang di makapaniwala, si Isadora Villamayor Alvarado ay ang babaeng matagal nang nawala sa eksena ay muling nagbabalik, mas matatag, mas maganda, at mas makapangyarihan. Sa kabilang bahagi ng ballroom, naroon si Darian na inimbitahan bilang isa sa mga partners ng event. Hindi siya nag-abiso kay Bianca. Naisip niya ang business lang ito, pero hindi niya inaasahan na ang magiging sentro ng gabi ay ang babaeng iniwan niya 6 na taon nang nakakaraan. Napasubsob siya hawak ang wine glass habang unti-unting lumalapit si Isadora sa entablado. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula ni Isadora sa kanyang talumpati. Sa mga nakasama ng Alvarado Corporation sa loob ng maraming taon, salamat po sa inyong patuloy na tiwala. Sa aking pagbabalik, pitpit ko ang panibagong hangarin, isang kumpanyang may puso, integridad, at malasakit sa mga empleyado. Maikli ngunit malaman ang kanyang pananalita. Matipid sa salita, ngunit ang karisma niya ay tumatagos. Matapos ang kanyang mensahe, isang standing ovation ang sumalubong sa kanya. Sa likod ng ballroom, hindi mapakali si Darian. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng kanyang iniyakan sa mga panaginip ay narito ngayon. Mas matagumpay pa sa lahat ng inakala niya. Nilapitan siya ng isang kaibigang negosyante. Uy, pare, si Isadora yun, di ba? Asawa mo dati? Ngumiti siya pilit. Oo, siya nga. Grabe no? Parang ibang tao na. Ang lakas ng dating. Tila hindi marinig ni Darian ang lahat. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa gulo ng damdaming unti-unting bumabalik sa kanyang dibdib. Muli siyang lumingon sa entablado. Muli niyang sinipat ang dating asawa. Isadora closed his eyes. At sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Walang salita, wala ring galaw, pero sa simpleng pagkakatitigan, tila bumabalik ang lahat ng alaala. Ang mga yakap, ang huling gabi, bago siya pinaalis. Ang kawalan ng sagot at ang email tungkol sa kambal na hindi pa rin niya kayang tanungin. Matapos ang seremonya, lumapit ang chairman ng isa sa mga kumpanya sa partner network ng Alvarado Corporation. Isadora, gusto kitang ipakilala sa isa sa mga investors ng Villamayor Holdings. Baka gusto mong makipag-collab. Paglingon niya, nakatayo si Darian. Sandali siyang natigilan, pero agad din siyang ngumiti. Hindi dahil sa galak, kundi dahil sa kontrol. Darian, matipid na bati ni Isadora. Isadora, tugon ni Darian halos hindi makahinga. Ang tagal nating 6 years. Putol ni Isadora. Yes, ang tagal na. Tahimik. Hindi malaman ni Darian paano sisimulan ng pag-uusap, pero si Isadora, kalmado, kontrolado. Nakakagulat kang makita rito. Wika ni Isadora habang hawak ang wine glass. Dapat akong bumati sa bagong CEO. Sagot ni Darian. Congratulations. Salamat. Sagot niya. At salamat din sa iniwan mong aral. Kung hindi mo ako tinalikuran, siguro, hindi ako magiging ganito ngayon. Ramdam ni Darian ang bigat ng bawat salita. Masakit, pero totoo. Nagpatuloy ang gabi, ngunit hindi makausad ng maayos ang isip ni Darian. Nang makita niyang lumapit kay Isadora ang isang batang lalaki, mukhang 6 na taong gulang, at yumakap dito. Muntik na siyang mapaupo. Mama, tapos ka na po ba mag-speech? Tanong ng bata. Halika anak, meet some people. Sagot ni Isadora habang inaayos ang kwelyo ng bata. Hindi mapigilan ni Darian ang mapalunok. 6 na taon. Isang bata, 6 na taon na, ang lumipas mula nang iwan niya si Isadora. Anak niya ito? At isa lang ba siya? O kambal nga? Habang sinusundan ng tingin si Isadora at ang bata, biglang lumapit si Bianca mula sa pinto ng ballroom. Sinundan pala siya nito nang hindi niya alam. Darian? Sabay kurot sa braso nito. Anong ginagawa mo rito?
Napalingon si Darian, halatang nabigla. Akala ko, business meeting lang to. Business? Sabay lingon ni Bianca sa direksyong tinitingnan ng asawa. At doon niya nakita si Isadora, kasamang bata, habang nakipag-usap sa ibang bisita. Tumigas ang katawan ni Bianca. Tila bumalik lahat ng insecure niyang tanong. Siya. Oo, butol ni Darian. Si Isadora. Nang tuluyang lumabas ng ballroom si Darian, agad siyang lumapit sa kotse nila ni Bianca. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta ang alam niya, kailangan niyang huminga, kailangan niyang makalayo sa gabing iyon, na tila isang bangungot ng kanyang mga nakaraang kasalanan. Ngunit kahit anong pilit niyang iwaksi sa isip ang nakita, hindi mawala ang mukha ni Isadora sa kanyang alaala. Hindi si Isadora na tahimik at sunod-sunuran. Hindi si Isadora na umiyak sa gilid ng kama habang pinirmahan niya ang annulment papers, kundi si Isadora Alvarado, matagumpay, matatag, at tila ba isang reyna na bumangon mula sa pagkakalugmok. Pagka-uwi nila sa mansyon, hindi mapakali si Darian. Nakaupo siya sa kanilang home office. Hawak ang tablet, ulit-ulit na sinisilip ang business profile ng Alvarado Corporation. Sa gitna ng screen, isang full-color feature, ang headline. Meet Isadora Alvarado, the new face of corporate power. May mga larawang kasama. Isadora habang nakipag-meeting sa mga foreign investors. Isadora habang nakipaglaro sa mga bata sa foundation ng kumpanya. At ang isa, pinakamasakit para sa kanya, si Isadora kasamang isang batang lalaki. Hindi siya baog. Yun lang ang nausal ni Darian. Ang babaeng tinawag niyang walang silbi dahil hindi mabuntis ay may anak, at ang anak na iyon ay maaring kanya. Kinabukasan, sinubukan niyang pumasok sa opisina gaya ng nakagawian, ngunit kahit sa gitna ng mga meeting, hindi siya makapag-concentrate. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanyang pagkabahala. Sa isang coffee break, tinawagan niya ang dati nilang kasambahay noon sa mansyon. Ate Letty, naalala mo ba noong huling buwan ni Isadora sa bahay? Opo, Sir Darian. Sagot ng matanda. Tahimik lang po siya noon pero madalas pong nagsusuka tuwing umaga. Akala ko nga buntis siya pero... Tumigil ang matanda, parang napagtanto ang sariling sinabi. Pero? Tanong ni Darian. Wala po sir, hindi naman po ako sigurado. Pero para kay Darian, sapat na ang hint, sapat na ang clue. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Bianca sa sala. Naka-cross arms, may laptop sa kandungan. Ang bilis mong bumalik ha? Sarcasticong bati ni Bianca. Di mo man lang ako tinanong kung ayos lang ako kagabi matapos mong titigan si Isadora na parang nakita mo ang langit? Bianca, please. Tugon ni Darian. Wala yon. Wala? Darian, alam kong hindi lang ako babae sa buhay mo dati. Pero yung tingin mo sa kanya, ibang klase. Akala mo ba hindi ko napansin? Kung paanong nanginginig ang kamay mo kanina habang kausap mo siya? Hindi makasagot si Darian. Sabihin mo nga, patuloy ni Bianca. Anak mo ba yung bata? Napakunot ang noon ni Darian. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Sigaw ni Bianca. 6 years muna siyang iniwan. Tapos may anak siyang 6 na taon ng tanda. At hindi mo alam? Tumahimik si Darian. Sa isip niya, may nagsisigawang tanong na rin. Bakit hindi sinabi sa kanya ni Isadora? At kung anak nga niya ang batang yon, bakit? Lumipas ang gabi na halos walang imikan sa bahay nila. Kinabukasan, muling dumaan si Darian sa opisina ngunit dumiretso siya sa rooftop lounge, kung saan madalas siyang mapag-isa. In-scroll niya muli ang lumang email, ang spam message na naglalaman ng Mrs. Alvaro, your outstanding balance for the incubation of your twins is 1.3 million. Twins, hindi lang isa, kundi 2. Bakit hindi ko to nabuksan noon? Bulong niya sa sarili. Bakit ngayon lang? Gusto niyang sisihin ang sarili. Gusto niyang balikan ang bawat sandaling pinili niyang iwasan si Isadora kaysa intindihin ito. Sa kanyang pag-upo roon sa taas ng gusali, tulala sa lungsod ng Maynila, naramdaman niyang binabalikan siya ng sarili niyang multo. Ilang araw ang lumipas, sinubukan ni Darian na alamin ang iba pang detalye tungkol sa Alvarado Corporation.
Ipinatawag niya isa sa kanilang legal advisors. "Tell me about Isadora Alvaro." Utos niya. Yung buong background. Nagulat ang abogado. "Oh, sir, siya po ang apo ni Don Severino Alvarado, ang dating chairman ng Alvarado Corp. Iniwan niyang kumpanya dati pero bumalik bilang tagapagmana." "Paano nangyari yun?" "Akala ko wala siyang connection sa Alvarado family. Dati po, pinatago ang kanyang identity pero lumabas sa will ni Don Severino na siya lang ang karapat-dapat humawak ng kumpanya." Napakapit si Darian sa mesa. "Bakit hindi ko to alam?" "Confidential pong records noon, sir. Hindi rin ina-announce publicly hanggang sa last board transition." Isang buhos ng malamig na tubig ang pumatak sa kanyang likuran. Ang babaeng tinuring niyang walang silbi ay ngayon ang babaeng pinaka-powerful sa business circle ng kanyang ginagalawan. Sa bahay, habang iniinom niyang alak sa kanyang baso, tiningnan niya si Bianca abala sa pagsiselfie sa bagong Hermes na bag na binili niya gamit ang joint account nila. Tila ba bigla niyang napagtanto, lahat ng pinili niya ay pawang panlabas na kinang. Pero ang iniwan niya ay ang tunay na ginto. Ang gala night ng Women in Leadership Summit ay ginanap sa isang kilalang hotel sa Bonifacio Global City. Isa itong event na nagbibigay parangal sa mga babaeng na mamayagpag sa larangan ng negosyo, siyensa at pampublikong serbisyo. At sa taong iyon, isa sa mga awardee ay walang iba kundi ang bagong CEO ng Alvarado Corporation, Isadora Alvarado. Napuno ng mga kilala personalidad ang ballroom, mga kamera, reporters at influencers ay kaliwat kanang nagkukuhanan ng litrato. Ipinagmamalaki ng lahat ang bagong henerasyon ng kababaihan, matalino, makapangyarihan at matapang. Ngunit sa isang sulok ng silid, isang pares ng matang nagbabaga sa galit at selos. Si Bianca. Hindi siya inaasahang pupunta sa event. Ngunit nang malaman niya mula sa social media na si Isadora ay pararangalan, agad siyang nagpahanda ng damit, nagpabook ng table, at tinawagan ang publicist niya. Hindi siya papayag na muling matabunan ng babaeng pinaniwalaan niyang tapos na sa buhay nila. Nang dumating si Isadora, lahat ng mata ay napako sa kanya. Naka-classic white gown, elegante, ngunit may dating. Sa kanyang tabi ang batang lalaki si Liam, ang kanyang anak. Matalino ito, magalang, at ipinakikilala sa lahat bilang future ambassador ng foundation ng Alvarado Corp. Lalong nanikip ang dibdib ni Bianca, parang may tunog ng basag na salamin sa kanyang tenga habang pinagmamasdan kung paanong tinanggap ng lahat si Isadora na parang reyna ng gabi. Matapos ang awarding at speech ni Isadora, pumunta ito sa gitna ng crowd upang makipagkamayan sa ilang guest. Sinalubong siya ng mapapuri, ngiti at camera flashes. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, lumapit si Bianca, naka-high heels, naka-red gown at may matalim na titig. "Oy, Isadora." Malakas na tawag ni Bianca, sapat upang mapalingon ng karamihan. Ngumiti si Isadora, may pag-aalinlangan. "Bianca, ang galing mo ah." Simula ni Bianca habang papalapit. "Ang galing mong magpanggap." Napakunot ang noo ng ilang bisita. Isadora, sa kabila ng gulat, ay nanatiling kalmado. "Anong ibig mong sabihin?" May hinahong tanong niya. "Naakala mo siguro hindi kita kilala, pero ikaw pa rin ang babaeng hindi marunong makontento." Sigaw ni Bianca. "Kahit may bago ka ng titulo, ugali mo, basurang naiwan pa rin." Sa lumang mansyon ni Darian. Halos mabulalas ang pagkagulat ng mga bisita. Tumigil ang musika. Ang MC ay natigilan, si Darian. Naroon din ay hindi makagalaw mula sa kinaupuan niya. "Tingnan niyo siya," patuloy ni Bianca. Tinuturo si Isadora. "Nagbalik para manggulo, para makuha ulit si Darian. Halos 6 na taon na kaming kasal, pero andyan ka pa rin, nilalandi mo ang asawa ko." Ilang reporters ang nagsimulang mag-video. Maraming cellphone ang tumutok sa kanila. Kahit sa halip na magwala, umatakot. Humakbang si Isadora ng 1 pulgada papalapit kay Bianca. "Bianca." Matatag na titig ni Isadora. "Wala akong balak ipaliwanag ang sarili ko sa isang babaeng hindi marunong gumalang." Natahimik si Bianca. "Ikaw ang pumili, hindi ba? Ako ang tinalikuran. Ikaw ang piniling kabit. Ikaw ang naglakad sa aisle habang ako ay naglalakad palabas ng tahanang itinuring kong mundo."
Pero ni minsan, hindi ko kayo ginulo. Ni minsan, hindi ko kayo pinakailaman. Mabigat ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Isadora. Hindi galit, kundi punong-puno ng katotohanan. Kung may bumabagabag sa iyo ngayon, hindi ako yun, Bianca. Dagdag ni Isadora. Kundi ang konsensyang matagal mo nang pinipilit takpan ng mamahaling damit at makeup. Napaka kapal ng mukha mo. Nanginginig si Bianca sa galit. Hindi mo pa rin aminin? Anak ba ni Darian yung bata mo? Tahimik. Si Isadora ay lumingon sa anak niyang si Liam. Nilapitan niya ito, hinawakan sa balikat, at sabay tumingin sa lahat ng naroon. Hindi ko kailanman itinago ang katotohanan, pero hindi rin ako obligado na ipaalam ang lahat sa mga taong hindi marunong rumespeto. Tumingin siya kay Bianca. Kung gusto mong malaman ang lahat, tanungin mo si Darian dahil matagal na siyang may hawak ng sagot. Napalingon ang lahat kay Darian, natigilan ito halatang hindi niya alam kung saan siya lulugar. Si Bianca ay biglang napayuko, ang mga bisita ay nagbubulungan. Itong pagkakaiba natin, Bianca. Wika pa ni Isadora, ikaw ang sumisigaw para mapansin. Ako, tahimik lang. Pero pag nagsalita, may laman. Matapos iyon, magkahawak kamay silang mag-ina na lumakad palabas ng ballroom. Wala siyang pakialam kung nasira ang gabi. Mas mahalaga ang dignidad kaysa award. Kinabukasan, laman ng balita ang eksena sa gala, headline ng online news portals. Public showdown. CEO Isadora Alvarado versus Bianca Villamor. Who's telling the truth? Ex-wife turns corporate queen. At habang patuloy na kumakalat ang video ng kasagupaan, isang mensahe ang natanggap ni Isadora sa kanyang email. Please, kailangan kitang makausap. Darian. Tinitigan lang ni Isadora ang screen. Walang emosyon, walang reply. Hindi pa panahon. Mainit ang simoy ng hangin sa loob ng auditorium ng West Crest Academy. Isang espesyal na araw ang ginanap. Ang taunang Recognition and Talent Showcase ng grade 1 to grade 6 students. Abalang mga guro, magulang at estudyante sa paghahanda para sa mga performance. Ngunit sa likod ng mga ngiti at palakpakan, may isang taong may ibang intensyon sa pagdalo sa event na iyon. Si Bianca. Mula sa pinakadulo ng auditorium, tahimik siyang nakaupo habang pinagmamasdan ng stage. Naka-shade siya at scarf, pero hindi nito maitatago ang tensyon sa kanyang katawan. Sa tabi niya, naroon ang kanyang pamangkin, si Chelsea. Isang matalinong batang babae at consistent sa top 2 sa klase. Ngunit ang kaagaw niya sa top honors ay walang iba kundi si Liam, ang isang kambal na anak ni Isadora. Hindi pwedeng maunahan ka ng anak ng babaeng yun. Bulong ni Bianca sa pamangkin. Gagawa tayo ng paraan. 2 linggo bago ang event, nakakuha ng test results ang school. Tuwang-tuwa si Liam at ang kanyang kakambal na si Lian. Parang nasa top 3 ng buong batch. Ngunit isang araw, bigla na lamang silang pinatawag ng principal sa opisina. May nagpadala sa amin ng anonymous tip. Panimula ng principal na di umano'y manandaya sa huling exam. Nagkatinginan ng kambal. Hindi po kami nandaya. Agad na tugon ni Liam, nangingilid ang luha. May ebidensya raw na may kopya kayo ng exam bago ito ibigay. Halos mamilipit si Lian sa kaba. Wala po kaming ganun, promise po. Nagdesisyon ng principal na i-cancela muna ang awards ng kambal habang inimbestagahan ng estudyante. Lahat ng estudyante at magulang ay napuno ng bulong-bulungan. Lumaganap sa group chat ng mga magulang ang balitang anak daw ni Isadora ang nandaya. May ilang screenshots na pinakalat, isang larawan ng reviewer na kunyaring kapareho ng tanong sa exam. At sa likod ng lahat ng ito, si Bianca. Gamit ang connection niya sa isang guro at ang pamangkin niyang si Chelsea, sinet up ni Bianca ang buong insidente. Siya mismong gumawa ng leak reviewer. Pinaprint ito at palihim na iniwan sa locker ni Liam. Pagkatapos ay pinakuha niya ng litrato ang papel at ipinakalat bilang ebidensya. Nais ni Bianca na mapahiya si Isadora, hindi lang sa mundo ng negosyo, kundi pati bilang ina. Gusto niyang ipakitang kahit CEO ka pa, kung palpak kang ina, wala kang silbi.
Nang malaman ni Isadora ang nangyari, agad siyang dumiretso sa paaralan. May hinahon niyang hinarap ang principal. "Sir, I know my children. Hindi ko pinapalaki ang mga anak kong mandaraya. Gusto ko lang ng patas na investigasyon." Mariin niyang pahayag. "May mga larawan po kami, Mrs. Alvarado," sagot ng principal. "Pero sa ngalan ng due process, pinayagan namin magpaliwanag ang mga bata." Sa hallway ng paaralan, pinanood ni Bianca mula sa likod ng pagkalugmok ni Isadora habang kinakausap ang anak. Ngunit hindi niya inasahan na sa mismong araw ng recognition show, may isang batang babaeng hindi makatiis ng konsensya. Si Zia, isang tahimik na kaklase na Liam at Chelsea, ay lumapit kay Lian sa backstage. "Lian," bulong niya, "may sasabihin ako. Hindi kayo ang nandaya." Nagulat si Lian. "Ha? Anong ibig mong sabihin?" "Ako kasi ang witness. Narinig ko si Chelsea na may sinabing script sila ng tita niya na si Bianca. Pinag-usapan nila kung paano kunwari makikita sa locker mo ang kopya." Laking gulat ni Lian. "Totoo ba yan?" Tumango si Zia. "Hindi ko na kaya. Ang bait niyo sa akin. Lagi niyo akong sinasali sa group. Hindi tama yung ginawa nila." Agad dinala ni Isadora si Zia sa principal's office. Ibinunyag ng bata ang lahat ng kanyang nasaksihan, ang paglalagay ng papel, ang bili ni Bianca at ang mga narinig niyang mismong plano. Ipinakita rin ni Zia ang voice recording na aksidenteng na-record ang kanyang laruan, na may voice recorder habang nag-uusap si Chelsea at Bianca. Sa harap ng ebidensya, nanlumo ang principal. "Pasensya na po, Mrs. Alvarado. Ibabalik namin ang honor sa inyong mga anak at gagawin namin ang tamang hakbang kay Chelsea at sa guardian niya." Sa araw ng awarding, habang nasa stage ang kambal, masayang tinanggap ni Liam at Lian ang medalya at certificate. Sa gitna ng palakpakan, biglang lumapit si Bianca, tila magbibigay ng mensahe. "Congratulations sa inyo." Sarkastikong wika nito sa mikropono. "Sana totoo ang pagkapanalo ninyo." Ngunit bago pa siya makapagsalita ng masama, humakbang si Isadora, hawak ang mic. "Bianca, sapat na." Tumingin siya sa audience. "Alam ng lahat dito na hindi ko kailanman pinatulan ang mga paninira mo. Pero ngayon, oras na para marinig ang katotohanan." Humarap siya sa lahat. "Ang babaeng ito ay nagplano na ipahiya ang mga anak ko. Ginamit ang sariling pamangkin para sirain ang inosente. At lahat yun, may ebidensya." Tahimik ang buong auditorium. Hindi lang ito tungkol sa awards. Tungkol ito sa dangal ng isang bata. Sa pagkatuto ng tama sa mali. Sa pagiging magulang. Umalis si Bianca sa entablado, namumula siya sa hiya, habang nag-uunahan ng mga taong iwasan siya. "Ma, proud po kami sa'yo," wika ni Darian. Ngumiti si Isadora, tinapik ang anak. "Mas lala akong mga anak. Sobrang proud ako sa inyong dalawa," wika ni Isadora sa kanyang kambal. Mag-isa si Darian sa kanyang opisina. Hating gabi na, lahat ng ilaw ay bukas. Ngunit tila madilim ang paligid. Tanging ilaw ng laptop niya ang nagpapakita sa nanginginig niyang mukha. Hindi matahimik si Darian sa natuklasan niyang may anak pala sila ni Isadora. At hindi lang isa, kundi kambal pa. Ilang araw nang lumipas ngunit, hindi pa rin matahimik si Darian matapos niyang matuklasan. Hindi niya alam kung anong mas mabigat, ang katotohanang may anak siya kay Isadora, o ang katotohanang iniwan niya ito sa panahong pinakakailangan siya nito. Napaupo siya, nanlalambot. Dalawa? Kambal? Mahina niyang bulong sa sarili. Bakit hindi niya sinabi? Bakit hindi ko nalaman? Agad siyang tumayo, dinampot ang cellphone at tinawagan ang sekretarya. "Hanapin mo ang contact ng legal counsel ni Isadora Alvarado. Kailangan ko siyang makausap. Ngayon na." Kinabukasan, nagtungo si Darian sa opisina ng abogadong si Attorney Ramon Lim, isa sa pinakakilalang corporate lawyers sa bansa, at ngayon ay kinatawan ni Isadora. Sa loob ng mahogany paneled office, seryosang usapan. "Ginoong Villamayor," panimula ni Attorney Lim. "Totoo pong may 2 anak sa incubator ni Ginang, Isadora Alvarado. Ngunit wala pong obligasyon ng aking kliyente na ipalam iyon sa inyo. Pero akong ama ng mga bata." Gate ni Darian. "Karapatan kong malaman yon.
Karapatan ninyong malaman pero hindi ninyo karapatang angkinin sila. Mariing sagot ng abogado. Iniwan ninyo ang kliyente ko sa oras ng pangangailangan, tinawag ninyong baog. Ibinaba niyo siya sa pagkatao niya. Hindi makasagot si Darian. Gusto ko lang makabawi, magsimula. Gusto ko lang makilala ang mga anak ko. Naglabas ng dokumento si Attorney Lim. Kung totoo po ang intensyon ninyo, isasama namin ito sa petition para sa kustodiya. Ngunit huwag po kayong umasa. Hindi ito simpleng kasong legal. Ito ay laban ng tiwala. Pag-uwi niya sa mansyon, hindi siya mapakali. Ramdam ni Bianca ang tensyon, pero hindi na siya ang iniisip ng kanyang asawa. Alam mo ba kung ilang taon kong tiniis ikaw na nasa tabi ko, pero puso mo wala sa akin? Tanong ni Bianca habang pinagmamasdan ng likod ni Darian. Hindi ko alam. Mahinang sagot nito. Pero alam kong hindi na kita kayang lokohin. Hindi ko kayang itago sa sarili kong anak na naging duwag ako. Tatawanan ka lang niya. Sabi ni Bianca. Si Isadora? Hindi mo yan mapapalapit. At lalong mga anak niya. Ngunit sa halip na sumagot, tumayo si Darian at muling bumalik sa kanyang opisina. Sinimulan niyang i-review ang kasong pwedeng isampa. Get restraining order, visitation rights, kahit ano. Gusto lang niyang makita ang kambal, kahit mula sa malayo. Samantala, sa Alvarado Estate, kasama ni Isadora ang kanyang anak na si Lian, ang kambal ni Liam na mas tahimik at introvert. May pagka-artistang bata, mahilig sa pagdodrawing at pagsusulat. Tuwing may konting ingay, agad itong lumalapit sa ina. Ma, bakit yung mga taong gusto akong kunin? Inosenteng tanong ni Lian habang nagpapahinga sila sa hardin. Napatingin si Isadora sa anak, pinisilang kamay nito. Anak, hindi ka kukunin ng kahit sino. Nandito ako, si Mama. Hindi kita pababayaan. Ngunit ang totoo, may kaba sa dibdib ni Isadora. Alam niyang hindi titigil si Darian at mas lalong hindi titigil ang mga Imperial. Ang pamilya ni Darian na ngayon ay galit dahil nalaman nilang may tagapagbana si Darian sa labas ng kasal nila ni Bianca. Ayaw ni Isadora na matulad ang mga anak niya sa kanya, iniwan, ipinagtabuyan at binaliwala, kaya't mas pinili niyang panindigan ang tahimik pero matatag na laban. Ilang araw ang lumipas, isang sulat ang natanggap ng legal team ni Isadora. Petition ni Darian para sa visitation rights. May kalakip na affidavit of acknowledgement of paternity. Nang makita iyon ni Isadora, saglit siyang natahimik sa kabila ng sakit. May parte ng puso niyang nabagabag. Ngunit hindi pa rin sapat. Isang hapon, habang nagmi-meeting si Isadora kasama ang board ng Alvarado Corporation, tumawag si Attorney Lim. Ma'am, pinipilit po ni Ginoong Villamor na magkaroon ng closed-door meeting sa inyo. May dala raw siyang personal na ebidensya ng pagsisisi at gusto makipag-ayos. Sabihin mo sa kanya, may hinaong tugon ni Isadora. Wala akong kailangan sa mga salitang huli na. Protection ng anak ko ang importante. Noted po. Pagkatapos ng tawag, humarap si Isadora sa mga board members. Let's proceed with our expansion plan. Walang makakapigil sa atin. Hindi sa negosyo, hindi sa buhay. Kinagabihan, sa loob ng kanyang silid, muling binuksan ni Isadora ang lumang folder ng ultrasound ng kambal. Tinitigan niyang imahe ni Liam at Lian. 2 puntong nagsanib sa sinapupunan habang siya nilalamon ng sakit at pangungulila noon. Hindi niya may kakailang, may puwang pa rin si Darian sa pangailangan ng mga bata. Ngunit iba na siya ngayon. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa kama habang hinuhusgahan. Ngayon, siya nang gumagawa ng desisyon. Ang desisyon niya, ilayo ang mga anak niya sa sinumang sumira sa kanya. Hindi matahimik si Darian sa natuklasan niyang may anak pala sila ni Isadora. Kambal pa. Ilang araw na siyang walang ganang kumain, wala sa sarili, at halos hindi makapagtrabaho. Sa tuwing titingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, ang nakikita niya isang lalaking iniwan, ang babaeng dapat niyang minahal. Isang amang hindi niya alam na may anak pala. At ngayong alam niya na ang katotohanan. Huli na ba ang lahat? Hindi ko pwedeng hayaan na ganito lang. Bulong niya sa sarili. Kailangan kong makumpirma. Kailangan kong makita kung ako nga ang ama. Mabilis siyang kumilos. Kumuha siya ng abogado at humiling ng DNA paternity test.
Bagamat may pagdududa pa rin si Isadora, napilitan siyang pumayag sa hiling ni Darian, ngunit hindi bilang pagsang-ayon kundi bilang pagtakip sa mas malaking layunin. Hindi niya pwedeng hayaang makuha ng mga Villamayor ang kanyang mga anak. Sa ospital, bitbit ni Isadora ang mga anak sa likod ng excuse na ito ay isang routine check-up. Hindi niya sinabi sa kambal ang buong detalye. Ayaw niyang madagdagan ng mga pagkalito ng mga bata. Nakipagkita siya sa matalik niyang kaibigan na si Dr. Francis Ces Ramirez, isang respetadong pathologist na may sariling klinika. Ito lang ang pakiusap ko, sis. Pakiusap ni Isadora habang hawak ang maliit na ziplock ng cotton swab. Kailangan kong itamang kasaysayan. Hindi ito para sa akin, kundi para sa kanila. Tiningnan siya ni sis. Alam mong hindi ito legal, Isa. Alam ko. Matatag niyang sagot. Pero mas alam kong may mga bagay na kailangan protektahan. Hindi ko ipapahamak ang mga anak ko para lang matahimik ang konsensya ng lalaking nanira sa buhay namin. Saglit na katahimikan, pagkatapos ay tumango si Dr. Ces. Dumating ang araw ng resulta. Tinawagan agad ng ospital si Darian upang kunin ito. Halos hindi siya makahinga habang binubuksan ng sobre. Probability of paternity, 0%. The alleged father is excluded. Nanlaki ang mga mata ni Darian na bitawan niyang papel. Hindi, imposible ito. Umupo siya sa sulok ng labi ng hospital, tulala, hindi makagalaw. Bakit ganitong resulta? Bulong niya sa sarili. Alam ko, ramdam ko, silang mga anak ko. Hindi ito pwedeng mali. Samantala, si Isadora ay nasa Alvarado Estate sa kanyang opisina. Pinapanood niya mula sa CCTV ang mga anak na masayang naglalaro sa hardin. May kaunting kirot sa kanyang dibdib, ngunit mas nangibabaw ang determinasyon. Isa, tawag ni Dr. Ces sa tawag. Na-deliver na kay Darian ang resulta. Salamat, Ces. Sagot niya. Alam kong hindi ito tama sa mata ng batas, pero tama ito sa puso ko bilang ina. Isa, alam mong isang araw, baka lumabas din ang katotohanan. Handa kong harapin yun, basta ligtas ang mga anak ko ngayon. Hindi pa rin mapakali si Darian, bumalik siya sa kanyang abogado. Imposible. Mali ang resulta. Alam kong may daya. Sir, certified ang laboratory. Wala tayong ebidensyang may anomalya. Pwede tayong humingi ng second test, pero kailangan pa rin ang pahintulot ni Mrs. Alvarado. Then, I'll ask to her. Sagot ni Darian. Kahit personal. Nagpakasipag si Darian. Pinuntahan niya ang Alvarado headquarters pero hindi siya pinapasok. Nagpadala siya ng liham, walang sagot. Tinawagan niyang sekretarya. Laging unavailable si Isadora. Minsan, sinubukan pa niyang sundan ang sasakyan ng kambal mula sa school. Ngunit kahit gaano pa siya magsumikap, laging may pader na pumapagitna. Ang pader na itinayo mismo ni Isadora. Hanggang isang araw, habang nagmamaneho pa uwi, napatigil siya sa traffic at natanaw mula sa kabilang kalsada si Lian. Kasama ang guro nito, papunta sa field trip. Nagtagpo ang kanilang mata, sandali lang, isang segundo, ngunit sapat na para manlamig ang buo niyang katawan. Parang ako nung bata ako. Hindi pwedeng mali ang nararamdaman ko. Bulong ni Darian. Hindi ako titigil. Sa bahay, kinausap niya si Bianca na tila wala nang pakialam. Kung ako sa iyo, Darian, malamig na sabi ni Bianca. Tanggapin mo na lang na hindi sa iyo yung mga bata at kahit sabihin mong sa iyo sila. Bakit mo pa ipipilit? Hindi mo naman pinili ang nanay nila noon. Huwag mo na akong dagdagan. Sagot ni Darian. Tama ng konsensya ko, hindi na matahimik. Eh di konsensya mo na lang ang kausapin mo gabi-gabi. Sagot ni Bianca. Dahil ako, tapos na ako sa dramang mong yan. Habang lumalalim ang gabi, muling binasa ni Darian ang DNA result. Tinitigan niyang manumero, ang perma ng doktor, ang seal ng ospital. Pero mas pinili niyang paniwalaan ang mas malalim na ebidensya, ang tibok ng puso niya. Hindi siya sigurado kung kailan o kung paano, pero alam niyang isang araw, lalabas din ang buong katotohanan. At kapag dumating ang araw na yon, handa na siya. Hindi lang bilang ama,
kundi bilang isang lalaking kailangang humarap sa mga kasalanan ng nakaraan. Hindi na kaya ni Darian ang pananatiling tahimik. Lumipas ang mga araw mula nang matanggap niya ang peke, sa tingin niya, na DNA results. Hindi siya kumbinsido, hindi siya matahimik, at kahit paulit-ulit niyang sinasabing kailangan niyang igalang ang desisyon ni Isadora, mas malakas pa rin ang tinig ng puso niyang nagsasabing, anak ko sila. Kaya't isang araw, nagdesisyon siyang puntahan si Isadora sa opisina nito. Walang paalam, walang imbitasyon, basta lang siya dumiretso sa Alvarado Tower. Bit-bit ang determinasyong makita ang kanyang mga anak at makaharap ang babaeng minsan niyang sinaktan. Sir, hindi po kayo makakaakyat ng walang appointment. Pigil ang receptionist. Sabihin mo sa kanya na sa lobby si Darian Villamayor at hindi ako aalis hanggat hindi niya ako kinakausap. Tumawag ang receptionist. Ilang minutong katahimikan hanggang sa marinig ni Darian ang tinig ng sekretaryo ni Isadora sa kabilang linya. Papasukin mo siya. Pagbukas ng elevator sa executive floor, agad siyang sinalubong ng malamig na tanawin. Modernong opisina, tahimik, puro marble at glass. At sa loob ng conference room, nakaupo si Isadora, kalmado at elegante. Darian, may hinahon niyang bati. Anong kailangan mo? Alam mo kung bakit ako nandito. Sagot ni Darian. Huwag mo na akong paikutin pa. Gusto kong makilala ang kambal. Saglit na katahimikan, pinagmasdan ni Isadora ang mukha ni Darian, puno ng kaba, galit at pangungulila. Ngunit nanatili siyang matatag. Mali ang iniisip mo. Mariin niyang tugon. Hindi ikaw ang ama nila. Umirap si Darian. Hindi mo ako mabubola, Isadora. Ramdam ko. Kahit anong resulta pa ang ipakita mo. Kahit ilang papel ang harapin ko. Alam kong ako ang ama. Napangiti si Isadora pero malamig. Tumayo siya, humakbang patungo sa drawer ng kanyang mesa at may inilabas na isang lumang larawan. Ibinaba niya ito sa mesa. Ito ang ama ng kambal. Nanlaki ang mata ni Darian, isang lalaki sa larawan, matipuno, naka-uniforme ng engineer. Nakangiti at may pagkakahawig kay Liam. Siya si Marco Reyes, kaibigan ko mula pagkabata. Matagal ko na siyang kaibigan bago pa kita nakilala. Namatay siya sa isang aksidente sa site sa Cebu, ilang buwan matapos ang insemination. Hindi agad nakapagsalita si Darian. Nagdesisyon akong ipalagay ang mga anak ko sa IVF gamit ang sperm donor. Mula sa isang taong pinagkakatiwalaan ko. Si Marco yun. Paliwanag ni Isadora. Imposible. Umiling si Darian. Niloloko mo lang ako. Ikaw ang may gustong umalis, Darian. Hindi mo ako pinakinggan noon. Ngayon natahimik na ang buhay namin. Gusto mo na namang manggulo? Bakit mo ako ginaganito? Halos pabulong ang boses ni Darian. Nanginginig sa sakit. Kung hindi akong ama, bakit mo hindi sinabi noon pa? Dahil wala ka ng karapatan. Madiing sagot ni Isadora. Nung panahong pinakakailangan kita, iniwan mo ako. Tinapakan ng pagkatao ko. Tinawag mo akong baog. At ngayon, babalik ka lang para sabihin mong gusto mong maging ama? Hindi ganun kadali ang lahat, Darian. Tahimik si Darian. Tiningnan niyang muli ang larawan. Totoo bang siya si Marco? Totoo bang hindi talaga siyang ama? O bahagi lang ito ng malaking kasinungalingan ni Isadora para itagong katotohanan? Alam mo, kung ikaw talagang ama nila, dapat noon ka pa lumaban. Dagdag pa ni Isadora. Pero hindi mo ginawa at ngayon na maayos ng buhay naming mag-iina. Bakit mo kami gustong guluhin? Lumingon si Darian sa bintana ng opisina. Kita roon ang buong lungsod, masikip, magulo, puno ng ingay. Parang puso niyang di malaman kung maniniwala o lalaban pa. I just want the truth. Aniya, kahit masakit, kahit mahuli. Lumapit si Isadora. Tinitigan siya ng diretsyo. Minsan, Darian, ang katotohanan ay hindi palaging karapatan. Minsan, ito ay proteksyon. Paglabas ni Darian sa opisina, tila ba bumagsak ang buong mundo sa balikat niya. Inisip niya pa rin ang posibilidad na nililinlang lang siya. Pero sa harap ng retrato, dokumento at paninindigan ni Isadora, parang wala na siyang laban.
Sumakay siya sa sasakyan. Nagmaneho ng wala sa direksyon hanggang sa makarating siya sa isang playground malapit sa eskwelahan ng kambal. Doon niya nakita sina Lian at Liam. Masayang naglalaro, walang kaalam-alam sa gusot ng kanilang mga magulang. Tumingin siya sa langit, huminga ng malalim. Kung hindi nga akong ama, bakit ganitong nararamdaman ko? At kung ako nga, bakit hindi ko na lang sila pwedeng yakapin? Samantala, sa opisina, habang pinagmamasdan ni Isadora ang larawang iniharap niya kanina kay Darian, may kopya siyang itinago sa drawer. Ang totoong birth certificate ng kambal, at doon, malinaw ang nakasulat, father's name, Darian S. Villamayor. Marahan niyang isinara ang drawer. Hindi lahat ng katotohanan kailangang malaman. Bulong niya. Habang pinagmamasdan ang larawan ng kambal sa picture frame, dahil minsan, ang katahimikan ay paraan ng pagmamahal. Tahimik ang buong mansyon ng Villamayor. Sa loob ng malawak na silid ng mag-asawa, ramdam ang lamig, hindi mula sa aircon kundi sa katahimikang punong-puno ng bigat. Si Bianca ay nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa wedding portrait nila ni Darian na nakasabit sa pader. Si Darian naman ay palakad-lakad sa loob ng silid, tila may gustong sabihin ngunit hindi alam kung paano sisimulan. Sabihin mo na, Darian. May hinang tinig ni Bianca. Bakit mo ako tinatahimikan nitong mga araw? Napahinto si Darian, huminga ng malalim at sa isang iglap nagsalita na siya. Bianca, mahal ko pa rin si Isadora. Parang bomba ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Darian para kay Bianca. Tumigil ang mundo, unti-unting nanginig ang kanyang mga kamay habang pilit na pinipigilang umiyak. Ulitin mo nga. Nanginginig ang boses ni Bianca. Anong sabi mo? Mahal ko pa rin si Isadora. Ulit ni Darian, mas mahinahon pero matatag. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang bumalik pero nung nakita ko ulit siya, nung nalaman kong may kambal kami. Wala kayong anak! Sigaw ni Bianca, hindi nakapagpigil. Hindi mo ba nabasang DNA result? 0% hindi ikaw ang ama. Iyon ang hindi ko maintindihan. Mariing tugon ni Darian. Alam kong may mali. Alam kong anak ko sila at higit sa lahat, alam kong hindi ko na siya kayang alisin sa puso ko. Umiyak si Bianca, hindi niya nakinayang pigilan. Ang dating inaasam-asam niyang seguridad at titulo bilang asawa ni Darian ay tila isa na lamang delikadong bangungot. Pulit-ulit na binibigkas sa isipan niya ang mga salitang, mahal ko pa rin siya. Pinaglaban kita, Darian. Lahat ng tao. Sinabi sa akin na kabit lang ako. Pero tiniis ko dahil naniwala akong ikaw at ako ang totoo. At ako ang pinakasalan mo. Ako ang pinili mo. Bianca, hindi ko sinasabing hindi kita minahal. Pero hindi ko rin maitatangging hindi kita minahal sa paraan na minahal ko si Isadora. Naglakad si Bianca papunta sa dresser. Kinuha ang kanyang wedding ring, tinanggal ito sa daliri at ibinagsak sa ibabaw ng kama. Anong akala mo? Pagkatapos mong sabihin yan, okay na lahat? Nakaya mo na akong kalimutan? Hindi ganun kadali, Darian. Tumayo siya, humarap sa asawa, at sa huling pagkakataon, tiningnan nito ng diretso. Alam mo kung anong masakit? Aniya, nanginginig ang boses. Hindi yung pinili mo si Isadora. Mas masakit yun kahit kailan. Hindi mo pala ako pinili ng buo. Tumalikod si Bianca at lumabas ng silid. Naiwan si Darian na tulala. Hawak ang singsing na iniwan ng asawa. Naramdaman niyang bigat ng sitwasyon. Hindi dahil iniwan siya ni Bianca, kundi dahil unti-unti niya nang kinakaharap ang mga resulta ng mga desisyong ginawa niya 6 na taon nang nakalipas. Ilang oras ang lumipas, tahimik si Darian sa sala. Hawak ang isang baso ng whiskey. Doon niya napansin ang isang puting sobre sa ibabaw ng mesa. May nakasulat, para kay Darian, mula kay Bianca. Binuksan niya ang liham nang mabasa ang laman. Tila biglang may sumiksik sa dibdib niya. Darian, alam kong hindi ko kailanman nakuha ang buong puso mo. Pilit kong pinaniwala ang sarili ko, sapat ako. Pero ngayong sinabi mo na ang totoo, mas pipiliin ko nang palayain ka kaysa patuloy na humawak sa isang kasinungalingan.
Ang pag-ibig ay hindi dapat pinipilit. At kung sa kanya mo naramdaman ng totoo, wala akong karapatang ipilit ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano ako babangon bukas. Pero alam kong kailangan ko dahil mahal ko rin ang sarili ko. Paalam. Bianca. Walang salita si Darian, tahimik niyang isinara ang liham. Tinitigan muli ang singsing. Ang babaeng minsan niyang piniling ipaglaban sa mata ng publiko. Siya na ngayon ang tumapos sa lahat. Naglakad siya papunta sa veranda. Tinanaw ang kalangitan, tahimik ang gabi ngunit sa loob-loob niya. Gulo ang damdamin. Isang bahagi ng kanyang nawala. Ang tahanang, kahit hindi ganap na pagmamahal, ay naging sandalan niya sa loob ng 6 na taon. Ngunit alam niyang ito rin ang simula. Simula ng paglilinis, simula ng pagharap, simula ng pagbawi sa anak, sa sarili, at marahil kay Isadora. Kinabukasan, isang alingaw-ngaw sa business world ang balitang lumipad palabas ng bansa si Bianca Villamayor. Hindi nagbigay ng pahayag, hindi rin nagpaalam sa press. Tanging isang note lang ang niiwan sa board ng Villamayor Foundation. Ilang laban ay hindi mo kailangang tapusin dahil minsan, ang pag-alis ang tunay na tagumpay. Sa kabilang banda, habang abala si Isadora sa isang CSR event ng Alvarado Corporation, tinanggap niya ang balita mula sa legal team na umalis na si Bianca. Walang reaksyon ang kanyang mukha, ngunit sa loob niya, may tanong na unti-unting lumilitaw. Kapag tuluyang naglaho si Bianca, may dahilan pa ba para hindi niya ipaalam ang totoo kay Darian? Ngunit isa lang ang tingin niya sa kambal, na masayang naglalaro sa gilid ng stage. Alam na niya ang sagot. Hindi pa ngayon. Sa loob ng hardin ng Alvarado Estate, tahimik na nakaupo si Isadora habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa kanyang tabi ay naroon si Nico, matagal na kaibigan at masugid na manliligaw. Bitbit ang isang tray ng tsaa at tinapay. Nagpahinga ka ba kahit sandali? Tanong ni Nico, may halong pag-aalala sa tinig. Hindi rin. Sagot ni Isadora, pinisilang palad nito. Ang dami kong iniisip. Si Darian? Diretsong tanong ng binata. Hindi agad sumagot si Isadora, sa halip. Tumingin siya sa langit at huminga ng malalim. Hindi lang siya, pati na rin ang kinabukasan ng mga anak ko. Kung hanggang kailan ko sila mapoprotektahan, kung hanggang kailan ko may tatagong totoo, kung makakaya ko pang magsinungaling sa sarili. Tahimik si Nico, alam niyang wala sa kanya ang kasaysayan, pero naroon siya para sa kasalukuyan at para sa anumang darating. At sa mahabang panahon ng pagtitimpi at paghihintay, wala ni minsang umatras si Nico sa piling ni Isadora. Isa, marahang sabi ni Nico, alam kong hindi kita pipilitin, pero kung ang kailangan mo ay lakas, suporta at paninindigan, narito lang ako. May tatanong ako, Nico, at sana handa kang makinig. Tumango si Nico. Ano yun? Huminga ng malalim si Isadora. Saka sinabi, pakasalan mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Nico. Hindi siya agad nakasagot. Akala niya ay isang biro. Ngunit nang makita niyang seryosong mukha ng babae, alam niyang totoo iyon. Isa, sigurado ka ba? May hina niyang tanong. Hindi ito romantic, Nico. Hindi ako magpapanggap, pero kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. Kailangan ko ng legal na pananggalang para sa mga anak ko. Kailangan ko ng proteksyon laban sa anumang habol ni Darian. At higit sa lahat, kailangan ko ng katahimikan. Muli siyang tinanaw ni Nico, matagal, mabigat, pero puno ng pag-unawa. Kung ang pagpapakasal natin ang magpapatahimik sa'yo. Isa, oo. Ngumiti si Isadora sa unang pagkakataon. May kapayapaan sa kanyang mata. Hindi ito masayang, oo, natulad sa mga kwento ng pag-iibigan. Ngunit isa itong matatag na kasunduan, batay sa respeto, tiwala at pagkakaibigan. Ilang linggo lang lumipas, isang simpleng kasalan ang ginanap sa isang garden sa Batangas. Ilan lamang ang imbitado, sina Lucas, ang mga anak ni Isadora, ang ilang kaibigan at si Dr. Ces, na siyang naging saksi rin sa lahat ng lihim. Naka-off-white na bestida si Isadora, walang belo, walang ingrading bulaklak. Si Nico naman ay nakabarong, nangingiti ngunit halatang tensyonado. Habang binibigkas ng officiant ang seremonya,
Hindi naiwasang mapaiyak ni Liam at Lian, lalo nang sinabi ng pari ang linyang, "Sa harap ng Diyos at ng batas, kayo ay pinagbubukod." At sa pagsusuot ng singsing, marahang bumulong si Nico, "Hindi mo kailangang mahalin ako ngayon. Basta alam mo, mahal kita sa paraan kung paano mo kailangan." Pagkatapos ng kasal, tahimik ang hapunan, walang ingranding party. Ngunit para kay Isadora, sapat ng katahimikang iyon. Wala ng media, wala ng bulong-bulungan, at higit sa lahat, wala na si Darian. Kinabukasan, ipinasok agad ni Attorney Lim sa civil registry ang kanilang kasal at ipinadala sa opisina ni Darian ang legal notice. Nang matanggap ito ni Darian, tila tumigil ang oras. Notice of civil marriage, Isadora Reyes Alvarado and Nico L. Santos. Napaupo siya sa mesa. Hawak ang papel, hindi makagalaw. "Hindi." Bulong niya. "Hindi ito totoo." Sinubukan niyang tawagan si Isadora, ngunit hindi niya na ito makontak. Pinuntahan niya ang opisina, hindi na siya pinapasok. Sinundan niya ang mga anak, ngunit agad siyang sinabihan ng legal counsel ni Isadora, "Wala na po kayong karapatan. Legal na kasal na po sila ni Ginoong Santos. At si Ginoong Santos na po ngayon ang legal guardian ng mga bata." Parang binagsakan ng langit si Darian. Wala siyang hinanakit kay Nico. Ni hindi niya ito kilala ng malapitan. Pero hindi matanggap ng puso niyang naunahan siyang makuha ang pamilyang dapat sanay sa kanya. Sa bahay, muling tiningnan ni Darian ang lumang larawan nila ni Isadora. Panahon na. Masaya pa sila. Wala pang galit, wala pang pagkukulang. Ngunit ngayon, ang babaeng minsang minura at tinalikuran niya ay isa ng may asawa at ang mga anak ay may bagong apelyado na. Sa kabilang dako, habang pinapatulog ni Nico ang kambal, tahimik siyang pinagmamasdan ni Isadora mula sa pinto. Sa simpleng kilos ni Nico, pagyakap, pag-awit ng lullaby, pagdabing ng kumot, napagtanto niyang baka nga hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang bulag at pabigla. Minsan, ang pagmamahal ay dumarating sa katahimikan na paraan. Gaya ng presensya ni Nico sa buhay nila. Tumalikod siya, huminga ng malalim at bumulong sa sarili. Simula na ito ng panibagong buhay. Sa isang sulok ng mamahaling bar sa Makati, tulala si Darian sa kanyang pangatlong baso ng whiskey. Sa ibabaw ng mesa ay nakapatong pa rin ang balita mula sa entertainment news site. Isadora Alvaro, CEO ng Alvaro Corp, ikinasal na sa long-time suitor na si Nico Santos. Walang ingay sa bibig ni Darian pero sa puso niya ay tila may sumisigaw. Paulit-ulit niyang binabasa ang headline. Tila umaasang magbabago ang laman nito. Ngunit hindi nagkakamali ang kanyang mga mata. Tuloy nga ang kasal. Hindi ito chismis, hindi ito spekulasyon. Isa na itong realidad na hindi niya kayang takasan. "Sir, gusto niyo po ba ho ng isa pa?" Tanong ng bartender. Tumangulan si Darian. Wala siyang ganang makipag-usap. Wala rin siyang ganang umuwi. Sa kanyang isipan, naglalaro ang tanong. Paano kung hindi ko siya iniwan noon? At bakit hindi ko pinaglaban agad ang mga anak namin? Maya-maya, dumating si Lance, ang matagal ng kaibigan ni Darian. "Pare," sabay tapik sa likod niya. "Hindi ka na sumasagot sa tawag. May problema?" Hindi na itago ni Darian ang bigat sa kanyang mukha. Ikinasal na si Isadora. Diretsong sabi niya. "Sa Nico na yun." Napakibit balikat si Lance. Di ba matagal nang hindi kayo? Akala ko ba okay ka na kay Bianca?" "Umalis na rin si Bianca." Sagot niya halos paungol. "At ngayon, si Isadora, hindi lang nawala, ipinagkaloob pa niyang sarili sa iba." Sa loob-loob ni Darian, para siyang binabaha ng pagsisisi. Lahat ng tinakbuhan niya noon, unti-unting bumabalik parang maningil. Ang babaeng tinawag niyang walang halaga, ngayon ay mahalaga na sa buong bansa. Ang babaeng tinawag niyang baog, ngayon ay may mga anak. At ang babaeng binitawan niya, ngayon ay may bagong tahanan sa piling ng ibang lalaki. "Hindi ko siya kayang kalimutan, Lance." Aniya basag ang tinig. "Mahal ko pa rin si Isadora. Sobra." Tahimik si Lance. Hindi na siya nagtangkang magbigay ng payo, sapagkat alam niya ang sugat ng puso hindi na dadaan sa sermon, lalo na kung ito ay bunga ng sariling pagkakamali. Samantala,
Sa Alvarado Estate, maliwanag ang gabi. Nakapajama ang kambal habang abala sa pagsagot sa module. Sa kusina, masaya sina Isadora at Nico nagluluto ng paboritong sopas ng mga bata. Salamat ha. Sambit ni Isadora habang inaabot kay Nico ang hiniwang gulay. Simula nang dumating ka sa buhay namin, naging mas magaan ang lahat. Ngumiti si Nico. Sabi ko naman sa'yo, hindi lang ako para sa sandali. Narito ako para sa habang buhay. Pilit sanang pipigilan ni Isadora ang kilig, pero hindi niya kinaya. Huminto siya sa ginagawa at niyakap si Nico mula sa likod. May gusto akong sabihin. Bulong niya. Ano yun? Bumuntong hininga si Isadora at inilapat ang palad sa kanyang tiyan. Nico, buntis ako. Napatigil si Nico, dahan-dahang lumingon kay Isadora, parang ayaw niya agad maniwala. Dahil maghalos 2 buwan pa lang silang kasal, agad na silang biniyayaan ng isang blessing. Totoo? Tanong niya. Nangingilid ang luha. Tumango si Isadora, ngiti-ngiti. Oo, magkakaroon na tayo ng anak. Hindi na nakapagsalita si Nico. Agad niyang niyakap si Isadora, mahigpit, puno ng tuwa at pasasalamat. Hindi niya inakalang darating ang araw na ang babaeng pinangarap niya lamang noon ay ngayon ay magiging ina ng kanilang anak. Sa kabilang silid, sumilip ang kambal. Mama, anong meron? Ngumiti si Isadora. May surprise si Mama at Papa Nico. May baby na sa tummy ni Mama. Dagdag ni Nico, tuwang-tuwa. Yay! Sigaw ng kambal, sabay talon sa saya. Habang lumalalim ang gabi, nakahiga si Isadora sa kama. Hawak ang kamay ni Nico. Sa unang pagkakataon, wala siyang takot, wala siyang pag-aalinlangan dahil sa piling ng lalaking ito. Hindi niya kailangang ipagpilitan ng sarili sapagkat dito, sapat na siya. Samantala, si Diane ay lasing na lasing sa loob ng kanyang sasakyan, nakapark na sa harap ng dating bahay na pinagmamasdan nila ni Isadora. Tinignan niya ang gate na minsang binuksan para sa kanya at ngayon, tuluyan ng isinara. Binuksan niya ang dashboard at kinuwang lumang larawan nila. Panahon ng honeymoon nila sa Batanes. Masaya, magaan, punong-puno ng pangarap. Napayuko siya. Luhang tuluyang bumagsak. Bakit ngayon lang? Bulong niya. Bakit ngayon ko lang naramdaman ang tunay na halaga mo? Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Kinabukasan, bumangon si Darian sa loob ng kanyang sasakyan. Masakit ang ulo. Tuyo ang lalamunan. Tumanggap siya ng mensahe mula sa legal team ni Isadora. This is to formally inform you that Mrs. Isadora Alvaro Santos is now 1 month pregnant with her husband, Mr. Nico Santos. We ask you to cease all attempts to contact her and her family moving forward. Napatitig si Darian sa screen ng kanyang telepono. Isang malamig na katotohanan ang sinampal sa kanya. Mabubuo ng pamilyang minsan niyang winasak, pero hindi na siya ang parte nito. Pumasok si Isadora sa basement parking ng Alvarado Tower na hindi na mamalayang may sumusunod sa kanya. Bitbit ang laptop at ilang documents mula sa board meeting. Tahimik niya't ninungo ang sasakyan, ngunit bago pa siya makapasok, isang familiar na boses ang gumimbal sa kanyang katahimikan. Isadora. Napalingon siya. Nasa likod niya si Darian. Nanlalalim ang mata, tila puyat, at may halong desperasyon sa boses. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Isadora. Hindi na ako makatiis. Kailangan kitang makausap. Sagot ni Darian, lumapit. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sagot ni Isadora, binuksan ang pinto ng sasakyan. Hindi mo ba talaga ako kayang pakinggan kahit isang beses lang? Mariing wika ni Darian. Mahal pa rin kita, Isa. At hindi ako titigil. Tumigil si Isadora, mariing isinara ang pinto at tumarap sa kanya. Mahal? Ngayon mo lang sasabihin matapos ang lahat? Lumapit pa si Darian hanggang sa halos magkalapit na ang kanilang mukha. Alam kong hindi na kita mapipilit. Pero hindi ko kayang magpanggap. Araw-araw, gabi-gabi. Ikaw ang laman ng isip ko. Ikaw at ang mga anak natin. Napailing si Isadora. Hindi mo sila anak. Yan ang resulta ng DNA. At yan ang pinili mong paniwalaan. Alam kong niloko mo ako.
Sagot ni Darian, "Hindi ako tanga, pero kahit pa hindi ko kayang patunayan, alam ng puso ko na sila ay parte ko at alam ko may nararamdaman ka pa rin para sa akin." Bago pa siya makaimik, biglang hinawakan ni Darian ang kanyang braso at inilapit sa sarili. Sa isang iglap, isinandal siya sa pader ng parking lot at hinalikan, hindi banayad kundi sa pilitan. Isang malutong na sampal ang gumising sa ere. Halos tumigil ang oras. Si Darian ay natigilan, hawak pa rin ang pisnging tinamaan ng puot at sakit. "Wala kang karapatang gawin yon." Mariing sambit ni Isadora. "Hindi na akong Isadorang sinaktan mo noon. Hindi ako laruan na pwede mong lapitan kapag ikaw ang may kailangan. Mahal pa rin kita." Bulalas ni Darian. "At ako?" Putol ni Isadora. "Hindi kita mahal. At kahit pa naisip kong minsan ay pwedeng may second chance tayo, yun ay matagal nang nilamon ng mga kasalanan mo." Tahimik si Darian, ngunit hindi siya umatras. "Kung galit ka, tatanggapin ko. Kung ayaw mo akong makita, igagalang ko. Pero Isa, kahit nasampalin mo pa ako ng 100 beses, babalik at babalik pa rin ako. Hanggat may hininga ako, hindi ako titigil." Napailing si Isadora, may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. "Hindi ka na makakabalik sa buhay ko. At hindi lang puso ang isasalba ko ngayon, Darian. Pamilya ko na. At hindi mo na bahagi noon." Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Iniwan si Darian sa gitna ng parking lot, nag-iisa, sugatan at tuluyang basag ang pag-asa. Ngunit sa halip na sumuko, lalo lang tumibay ang paninindigan ni Darian. Ilang linggo na siyang sinasara ni Isadora sa lahat ng daan. Ngunit hindi niya ito titigilan dahil para sa kanya, ang pagkakamali ay maaring itama at ang pagmamahal walang expiration. Samantala, kinaumagahan sa opisina, hindi nagpakita si Isadora. Si Nico ang pumasok sa board meeting para sa kanya. Nasabay si Isa. Wika ni Nico sa mga kasamahan. Medyo napagod, kailangan ng pahinga. Ngunit ang totoo, naroon si Isadora sa silid ng kwarto, tahimik, hawak ang ultrasound result ng bagong dinadalang anak. Habang pinagmamasdan ng imahe sa papel, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang tensyon mula sa kahapon. Hindi siya umiyak, ngunit ramdam niya ang bigat ng kinakaharap. Ayaw niyang madungisan ng nakaraan ang bagong buhay na sinusubukan niyang buuin. Dumating si Nico sa bahay at agad siyang nilapitan. "Nalulungkot ka?" Sambit ni Nico na upo sa tabi niya. Bumalik si Darian. Mahina niyang sagot. Sinubukan niya akong halikan. Biglang humigpit ang panga ni Nico, ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Isadora. "Kung gusto mong magsampa ng kaso, susuportahan kita. Pero kung gusto mong huwag palakihin, nariyan pa rin ako. Basta huwag mong hayaan na sirain niya ang katahimikan mo." Tumango si Isadora. Alam kong hindi pa siya titigil, pero ngayon, mas matibay na ako. Hindi na ako magpapatalo sa guilt, sa awa, o sa pagmamahal na matagal ng patay. Sa kabilang banda, si Darian ay tahimik na naglalakad sa kabaan ng Green Hills. Walang direksyon, walang plano, ngunit may isang panata, makabalik sa buhay ni Isadora. Ano man ang kapalit. Hindi niya alam kung ito ay pagmamahal, kahibangan, o paninindigan. Basta ang alam niya, hindi siya kailanman naging buo mula noong nawala ito sa kanya. Hanggat hindi ko naririnig mula sa mga anak ko na ayaw nila sa akin, hindi pa tapos ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, habang tinutulungan ni Nico si Lian sa paggawa ng science project, tahimik na naglakad si Isadora papasok ng kanilang silid. Hawak niya ang isang sobre, kopya ng tunay na DNA result. Matagal na itong nakaipit sa kanyang drawer, ngunit ngayon alam niya na ang panahon na upang palayain ang isa pang katotohanan. Tinawagan niya si Darian. Sa isang coffee shop sa Tagaytay, tahimik silang nagkaharap. Si Darian, tahimik lang, hindi nagalit, ngunit puno pa rin ng tanong. Si Isadora, kalmado, tila ba bitbit niyang lahat ng sagot. "Ito ang totoo," sabi ni Isadora habang inaabot ang sobre. "Ikaw ang ama ng kambal." Hindi agad nakaimik si Darian, nanginginig ang madaliri habang binubuksan ng dokumento. Ilang sandali ang katahimikan, saka siya tumingin kay Isadora, duwang nangingilid sa kanyang mata.
Bakit ngayon mo lang sinabi? Mihinang tanong niya. Dahil dati, puno ako ng galit, ng takot, at ng pangambang baka masira ang mundo ng mga bata kung pilit kitang isingit. Sagot ni Isadora. Pero ngayon, handa na ako, hindi bilang babae mo, kundi bilang ina ng mga anak mo. Tumango si Darian, tanggap ang bigat ng kanyang pagkukulang. Hindi ko nababawiin ng mataon na wala ako sa kanila, pero sana, kahit paano, maging ama pa rin ako sa paraan na pwede pa. Ngumiti si Isadora. Hindi mo kailangang habulin ang nakaraan. Nandito ang pagkakataon mo ngayon. At kung handa kang tumayo bilang ama, may pwesto ka sa mundo nila. Bago sila maghiwalay, tumingin si Darian kay Isadora at muling nagsalita. May pag-asa pa ba? Kahit konti. Umiling si Isadora, banayad at may awa. Darian, salamat sa lahat. Pero ang pagmamahalan natin ay natapos na. Kaibigan na lang? Tanong niya, bahagyang ngumiti. Kaibigan, para sa kambal. Sagot ni Isadora. Nagkamay sila, tahimik, payapa, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang magulang na pumili ng kapayapaan kaysa alitan. Mula noon, naging maayos ang lahat. Naging party si Darian sa mga school events. Naging bukas si Isadora sa bawat tanong ng mga anak. At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumibay ang pundasyon ng bagong pamilyang kanilang binuo. Kasama si Nico, na ni minsan ay hindi napakitang insecure, kundi lalong minahal ang lahat ng bahagi ng buhay ni Isadora, kasamang nakaraan nito. Hindi lang basta asawa si Nico, isa siyang tunay na ama. Tinuring niyang sariling dugo sina Liam at Lian. Siyang nagdadala sa school tuwing may field trip. Siyang nagtuturo sa kanila ng disiplina at siya rin ang unang sumasalo sa kanila tuwing nasasaktan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nahulog ang loob ni Isadora sa kanya. Sa pagmamahal na totoo, tahimik at buo. Sa mga mata ng lahat, swerte si Isadora. Pero para sa kanya, hindi yon swerte. Ito ay isang biyayang pinagdasal, pinagtrabahuan at pinili sa tamang panahon. Sa wakas, walang sakit, walang hinanakit, tanging kapayapaan, katapatan at tunay na pagmamahalan ang nanatili. Isadora, Nico, Liam at Lian. At ang bagong sanggol sa sinapupunan ay naging larawan ng isang pamilyang itinaguyod, hindi ng perpektong simula, kundi ng pusong marunong magpatawad, magmahal muli at tumanggap ng buong buo. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.